So, paano nga ba gamitin ang out of? So, tara, tingnan natin. So, ang out of ay may 5 paggagamitan. Una, movement o galaw. Pangalawa, reason or feeling. Pangatlo, lack or absence. Pang-apat, proportion or ratio. Pang-5, change of state. So, unahin natin to, movement o galaw. Ginagamit ang out of kapag may movement galing sa loob, papunta sa labas. Maaring kinuha or kusang lumabas. So, halimbawa, she took her paper out of her bag. Kinuha niya yung papel mula sa bag niya. So, kinuha is movement, kaya we use out of. Another one, the cat jump out of the box. Tumalon palabas ng kahon yung pusa. Tumalon is movement, kaya we use out of. Pangalawa, feeling or reason. Ginagamit ang out of kapag may dahilan galing sa emosyon o may rason. So, ang out of ay equivalent ng because of. Pagdating sa love, fear, kindness, pity, or curiosity. Pero hindi palaging interchangeable kasi ang because of ay for general use for situation or condition. So halimbawa, he helped her out of kindness. Tinulungan niya dahil sa kabaitan. So may reason kaya niya tinulungan. Kaya we use out of. So another one, she jumped out of fear. Tumalon siya dahil sa takot. So may rason kaya siya tumalon. So kaya we use out of. So pangatlo, lack or absence. Ginagamit ang out of kapag wala na, ubos na ang isang bagay. Halimbawa, we're out of milk. Wala na tayong gatas. Meaning, ubos na. So another sample, the store is out of stock. Wala nang stock sa tindahan. Meaning, ubos na, wala nang natira. So pang-apat, proportion or ratio. Ginagamit ang out of kapag nagre-rekomenda or nagre-rating using number or percent. So halimbawa, 4 out of 5 doctors recommend it. 4 sa 5 doktor ang nagrekomenda nito. So the last, change of state. Ginagamit ang out of kapag wala na sa dating kalagayan, kondisyon o sitwasyon. So halimbawa, he's out of danger now. Wala na siya sa panganib ngayon. Dati may threat, ngayon wala na. Another sample, she's out of work. Wala siyang trabaho. Dati meron, ngayon wala. So yun lang, hope you like it.